Tinutulungan ng kampo ng umano'y nasa likod ng 10 billion peso pork barrel fund scam na si Janet Napoles ang pagkakalipat sa kaniya sa Makati City Jail. Isang mosyon ang inihain nila sa korte kaugnay nito. Gusto rin nilang mag-inhibit sa kasong serious illegal detention si Judge Elmo Alameda. At mula sa Makati City RTC, may news to go si Victoria Tulad. Live. Victoria? Maris, 1:30 ngayong hapon ay nakatakdangang dinggin ang motion for reconsideration sa commitment order ni Janet Lim Napoles dito sa Makati RTC Branch 150. Kahapon, Maris, ay naihabol pa ng mga abogado ni Napoles ang motion matapos ngang ilabas ang court order na ililipat na ang kanilang kliyente sa Makati City Jail. Ang nais daw ng legal counsel ni Napoles ay sa Camp Crame sa Quezon City o sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City siya manatili. Nangangamba raw kasi sila para sa kaligtasan ni Napoles na ilang beses nang nakatanggap ng death threats. Kaya nakasaad sa kanilang motion for consideration, Janet is in grave, imminent, and real danger. Matapos matanggap ang motion ay napagdesisyonan ni RTC Branch 150 Judge Elmo Alameda na dinggin ito mamayang hapon. Pero bukod dyan ay didinggin din ang motion for inhibition na ihinain nila Attorney Lorna Kapunan laban kay Judge Alameda. Napakabilis daw kasi ng paglabas ng warrant of arrest laban kay Napoles noong ika-14 ng Agosto. Ayon naman sa Clerk of Court ni Alameda, matagal na nilang pinag-aralan ang nangyari. Natanggap nila ng 9:00 ng umaga ang kaso. Nakapaglabas ng desisyon si Judge Alameda pagsapit ng hapon. Karaniwan daw sa loob lang ng isang oras ay nagbibigay na ang hukom ng desisyon. Bagaman non-bailable ang kasong serious illegal detention na isinampa laban kay Napoles, maaari pa rin naman daw subukan ng kanilang kampo na mag-petition for bail. Kung mahina ang kaso, ay pwedeng mapagbigyan ang kanilang hiling. Maris, ayon na rin sa staff dito sa RTC Branch 150 ay mismong si Attorney Lorna Kapunan ang inaasahang darating mamaya para sa dalawang hearing dito nga sa Makati. At yan mo ng latest mula rito. Balik sa'yo, Maris. Victoria, bukod dun sa mabilis umanong pagdidesisyon ng korte sa pagbibigay nitong commitment order na ito, meron ba silang nakikita yung kampo ni Napoles na mga basehan para sabihin na kumbaga bias ito para hilingin nila na mag-inhibit ang mismong hukom? Yun lang naman, Maris, yung nabanggit sa atin dito sa may korte na dahilan sa pagsasubmit ng motion for voluntary inhibition. Itong si Judge Elmo Alameda, Maris, ay kilala rin para sa ibang malalaking kaso, gaya na lamang nitong kay Senator Antonio Trillanes dun sa kanyang Opud Mutiny na kaso. At bukod dyan, Maris, ay wala naman na raw na ibang pinagbasehan dito sa motion for inhibition. Maris? Isa pa, Victoria, mamaya pagkatapos ng hearing, gaano katagal inaasahan, may impormasyon ka ba kung gaano katagal inaasahan na maglalabas ang korte ng kanilang desisyon naman kaugnay dun sa petisyon ng kampo ni Napoles na ilipat na lang siya o manatili na lamang siya sa Campo Crame o sa Taguig kesa dun sa Makati City Jail? Sa ngayon, Maris, ay hindi pa natin yan tiyak. Ang alam natin ay bukod dito sa motion for inhibition at motion for reconsideration ay may iba pang kaso na diringgin itong Branch 150. Kaya hindi pa natin matiyak kung agad din sila makakapagbigay ng desisyon sa kung saan nga ba dapat ilipat itong si Janet Lim Napoles. Maris? Maraming salamat, Victoria Tulad.